Okay. Mga kaibigan, may emergency. Kailangan bilisan ko. Emergency. Nagsinundo namin si Bunso kasi may Tumawag yung school. itong nakakaalam kung anong nangyari. Yung tumawag yung Doon tayo. school at Kaya advice ko sa mga taga rito na nagtatrabaho, ayusin yung trabaho. Para pag ikaw naman ay nangailangan, hindi sila mag-aatubiling kalungan ka rin. So kinakaltas sa sahod natin yung insurance na napakalaki. Basta isang pack. Oh. Lahat ng mga nagtatrabaho, nagbabayad, naghuhulog. No? Tapos, pag isa sa mga nagtatrabaho ay nangailangan, doon sa pat na yon, kukuha ng pondo para sa nangailangan na yon. Ganun po. At syempre, yung mga nagbabayad na hindi nangangailangan, wala silang makukuha dahil hindi nga sila nangailangan. Ganun po yun. So, hindi po libre. No? Na yun ang akala ng iba. Hindi po. Na-shock ako mga kaibigan. Kininta ko yung 15 years na binabawasan yung sahod ko. Alam niyo kung magkano mga kaibigan? Oh my goodness. 7 million pesos. So, grabe. Anong mga kaibigan? No? So, kapag hindi po ako nangailangan, wala po akong makukuha doon. Sa kanila na yun. No? Kasi, ang mapupuntahan nun mga kaibigan ay para lang sa mga taong nangangailangan. Ako na hindi nangangailangan, wala akong makukuha ni Singkong Duling doon. Diba? Ganun po dito sa Germany. Muntik na tayong mag-red light. Dito na naman ang traffic! Oh my goodness! Yun. Ayan na. nakakiri ka po dyan. Sige. Ay, Jadiltana. Good morning. Good morning. At ako pa ay walang hilamos. Pagigising ko lang. Mag-salamin ako po. Magsalamin ka konti. Oh, sige. Okay. Nakakiri ka po dyan. Nicht vergessen, mich abzuholen. Ja, ich mach das. Um 16 Uhr. Gawa tayo ng mga kaibigan. Ano kayang kakainin ko ngayon? Ito na lang. Tikman natin tong cake ni Maria, no? Tikman natin to. Gawa tayo ng kaunting cake sa cake na ginawa ni Maria. Apple cake. Ayan. Tapos, yun lang. Kaunti lang. Kasi nagbe-breakfast na ako ngayon mga kaibigan. Pinapalitan ko na yung diet ko. No? Oh, meron tayong cake dito. Tapos, meron tayong tinapay doon sa Tapos kape. So, ayan. Meron din tayong tinapay dito. Yung tinapay kahapon. Oh. Tapos, gawa tayo ng kape. Tapos mag-breakfast tayo. Kasi anong oras na mga kaibigan? Tapos natin mag-breakfast ay Ano yan? Sushi. Anong bumili ng sushi? Pagkatapos natin mag-breakfast mga kaibigan ay tayo? Siyempre, trabaho ulit, no? It's work time again. It's work time again. Lagyan natin ng kape. Yung
ating braso. Okay do. Okay na. Yum. Ito. Pero kainin muna natin tong apple cake ni Maria. Tikman natin to. Grabe. Hindi na ako nagla-lunch kasi mga kaibigan. Sa ano na ako? Dito na ako kumakain. Pag may mag-lunch man ako, yung nuts lang ang kinakain ko, almond nuts. O kaya isang banana, o kaya parang mas maganda kasi yung nagbe-breakfast ako kasi parang buong araw hanggang matapos ang trabaho hindi ko mararamdaman yung gutom o kahapon. Sinubukan ko kahapon mag-breakfast. Tapos mga lunch break nag-ano lang ako mga kaibigan, kumain lang ako ng nuts. Uminom ng tubig. Hindi ko naramdaman yung gutom. Nung umuwi na ako, doon ako nakaramdam ng gutom, no? Sarap ng Spanish bread. Good morning! Oh my goodness! Traffic tayo. Ang daming sasakyan na naman. Pero at least mga kaibigan, maganda yung panahon. Ay nako, rush hour kasi na naman. Lahat nagra-rush. No? Papunta sa trabaho. No? Papunta sa school. No? At yun. Magigibag tagpo sa kanilang mga kachismisan. May iba't ibang rason kung bakit ganitong oras ay ang daming mga sasakyan, pero at least ay hindi pala dito lang ang traffic, dito lang pala. Pero dito at least walang traffic. Ooh! Muntik na tayong mag red light. Dito na naman ang traffic. Oh my goodness. Oh no. Oh man. So maghihintay ulit tayo mga kaibigan. Ay naka, bakit ganito ang buhay? What I surti, what I malas. Sana walang nangyaring masama rito mga kaibigan. Ay naku, minalas naman tong sasakyan na to. Pero sa tingin ko hindi masama ang nangyari dito mga kaibigan, no? Ay naku. Ayan. Doon sa harap ay may banggaan yata or disgrasya, no? Mag-ingat tayo mga kaibigan sa pagmamaneho. Ay ano to, napatagilid, na lost niya yung control niya. So wala naman, na ano lang siguro yung ano niya, no? yung gulong. Ayan mga kaibigan, siyempre patuloy pa din tayo sa ating paglalakbay mga kaibigan, no? Nauubusan na ako ng sasabihin mga kaibigan, kaya ewan ko ba, basta't nagsasalita lang ako ng nagsasalita, no? Tiisin nyo muna ako mga kaibigan. Ay, nako. Naantok pa ako mga kaibigan, pero kailangan tayong pumasok sa trabaho. Okay. Nakalak ba yun? Oo.
So, syempre, pasok tayo sa trabaho mga kaibigan. Ano? Mga kaibigan, may emergency. Kailangan bilisan ko kasi kukunin natin si Liam. No? Ay nako, ngayong oras pa, ay nako. So, yun. So mga kaibigan, basta may emergency at kukunin ko po si Liam mga kaibigan, no? See you later! Ayan, nandito na tayo mga kaibigan, ano? Emergency. Nagsinundo namin si Bunso kasi, Oo. ano, may... Ay, Tumawag nako. yung school. Itong nakakaalam kung anong nangyari. Yung tumawag yung Doon tayo. school at sinabi na Alles gut? Ja, Mama, Ja. ich hab schon in der Früh gekratzt an mein Ding und da ist das bisschen so. oh, muss man einkriegen. Oh, da musst du dich ausruhen jetzt, ja? Ja. Tumawag yung school sa akin tapos sinabi na susunduhin daw si Bunso kasi yung sumakit yung tiyan niya. Oo. Yun. Nagpanik ako kanina. Tumakbo ako. Bakit naman? Tumakbo ako. Kasi ako... Hindi ko alam kung ano yung nangyari. Ang alam ko may sakit na ano na naman. Yan na kumakalat. So pwede pero ano. Tapos ito naman, pumunta rin doon. Oo, kasi tinawagan ko una si Jeb kasi whole day ako ngayon kasi may ano kami yung May seminar. Seminar kami hanggang alas 5. Eh sabi ni Jeb na hindi pa siya pwede in half hour pa madidismiss na sila. Eh sabi ko sige, sunduhin ko na si Liam. Oo. Kunin ko, tapos iuwi ko, tapos doon na lang tayo magkita, tapos Oo. babalik na lang ako. Pero mabilis ka naman. Nandun ka Tumakbo na pala sa school. nga ako eh. Tumakbo si Jeb. Oo, tumakbo Kaya, ako. Binilisan ko yung ginagawa ko kasi nag-nervyos ako. No? So, ayun. Yun, kakain muna kami. Hindi- Tapos babalik Oo. ako. Oo, sige. Kakain muna tayo. Ano sabihin mo? Hindi, mamaya ko na ikwento yung yung gusto kong ikwento kasi may gusto akong ikwento. No? Okay. Alas klar. Ay, naka mga kaibigan. Masarap yung cake na ginawa mo, mahal. Oh, salamat. Breakfast ko kanina yan. Oo, sarap. Ayan. Yan. Das ist ein bisschen hart. Ano tinabanyan ka nun? Daing. Deta. Problema. Tapos nga chips, deta. Ito yung daing. Meron pa tayong pansit, mga kaibigan. Linuto ni Ja. mama rin to. Oh. Tapos ano? Aber lecker. Meron tayong German sausage. Masarap pala ito, Jeb. Masarap yan, masarap. Hindi siya maalat. Gusto ni Liam? Okay na. Itong pansit ang gusto ko. Ayan. So ayan, kain tayo. Ay naku, nag-nervous ako kanina, mahal ha. Gusto mo ng ganito? Oh, lagay mo. Kain tayo. So, yun. Tinawagan ko kaagad si boss. Buti pinayagan ako. Sabi kaagad sa akin, oo. Walang problema. Kasi tinawagan ko siya, sabi ko, may importante ba tayong gagawin ngayon? Sabi niya, bakit? Kailangan bang umalis ka? Oo, kasi yung school ni Liam, yung si Bunso, nagtumawag. Kailangan kasi may sumakit yung Tiyan niya. yung tiyan niya. So, Ay, sabi sinabi niya, mo ganun. oo, tapos sabi niya, oo, sige, walang problema. Bukas na lang natin gawin yung gusto kong gawin ngayon. Sabi niya. Oo, mabuti. Ano? Kaya advice ko sa mga taga rito na nagtatrabaho, ayusin yung trabaho. Para pag ikaw naman ay nangailangan, hindi sila mag-aatubiling kalungan pa rin. Kasi pwede niyang hindi. Pwede niyang sabihin hindi pwede. Wala akong magagawa, di ba? Kaya, yun. Baka maliit ka na. Ano? My goodness. Ein bisschen noch ein bisschen Haut. Was machst du? Matigas. Hm? Gusto niya? Es ist hart, aber wirklich. Das ist das gleiche, gell, oder? Mahal ko pa, oh. Nimm einfach eins. Ja, nimm mal das. Anong paksiw na prito? Oh,
Der ist knusprig. Nimm. Magst du, ne? Hindi na. Nimm Essen, Mama. Doch, ich mag das schon mal probiert. Los, das ist ultra lecker. Masarap daw ito. Boah, Tikman das ko ist daw. so warm, das ist knusprig. Crispy lang. Gusto niya itong ano, tuyo na ito. Das war auch. Guck mal. Auch knusprig, oder? Ja. Grabe, gutom na ako. Ako rin. Kailangan bilisan ko kasi alauna mag-start na sila. Well, kahit mahit na ako. Nagpaalam ka naman? Importante, nagpaalam ka. Ayun po. Ang sarap ng pansit, ano? Dinagyan ng zucchini. Gusto mo pa? Habang mainit. Tama na. Tama na. Kasi, nainis na ako. Kailangan umalis ka na. Sige. Mamaya ka na lang kumain ulit. Second lunch. Iligpit natin ito mga kaibigan. Bumalik na si Maria sa kanilang trabaho. No? At si Liam naman nagpapahinga doon sa kanyang kwarto. Kasi sabi ko sa kanya, magpahinga ka muna bago siya maglaro. So ayun na nga mga kaibigan. Ay nako, nakukulog pa yung pagkain. Yun, may emergency tayo. Ganun pong ginagawa namin. No? Tapos, yun nga po. Buti pinayagan ako doon sa trabaho. Si Mrs. din, ganun din. Diba? At yun, ang pasasalamat rin namin dun sa trabaho namin. Kasi nung mga unang trabaho ko rito, hindi po pwede yung ganun. Hindi pwede. Oo. At saka, private sector kasi. No? Siyempre iba yung private sector. Yung government naman, mas ano sila, mas pabor sila sa pamilya. No? Kung ano, kung may emergency na ganyan, pupuntahan. No? Importante yung pamilya, di ba? Tapos, ano naman pag may mga ganyan, kailangan ko rin ng proof. So, hindi ko alam kung kakailanganin nila boss yung proof na may sakit si Liam. So, importante, pumunta sa doktor, gano'n, at magkuha ng doctor certificate, parang gano'n. No? Para mabayaran yung yung ating oras. Pero, sa akin naman, pwedeng pabayaan ko ng ganun. At minus ako ngayon kasi umuwi ako ng half day. Minus 4.5 hours. No? So, ibig sabihin, kasi sa Friday naman, ay half day ako. Pwedeng di whole day ako doon. No? O kaya, unti-untihin kong pagtatrabahuan ba. No? Yung mga nawalang oras. Pwedeng ganun. Maraming gumagawa ng ganun. No? O kaya, yun nga, punta tayo sa doktor at kuha tayo ng doctor's certificate na si Liam ay may sakit ngayon. Ang problema nga lang, I think 60% lang yung babayaran ng insurance pagka ganun. Oh. Di ba? Doon po sa mga insurance na yon, mga kaibigan, no? Doon po nila
kinukuha yung ibabayad sa atin. Kasi mga kaibigan, binabayaran din natin yung insurance. No? So, kinakaltas sa sahod natin yung insurance na napakalaki. I think yung kinakaltas sa sahod ko, mga kaibigan, siguro mga 800 na. 800 euro buwan-buwan. Napupunta lang yung mga yan sa parang against the lights Napupunta lang yung mga yan para sa mga insurance. Oo, binabawasan sa sahod ko yun. No? Kaya yun ang isang rason kung bakit yung mga walang trabaho, yung mga mahihirap dito ay meron ding pinagkukuhanan. Pambayad ng upa, pambili ng pagkain. 'Di ba? Yung iba naman habang walang trabaho, siyempre may pagkukuhanan sila hangga't makahanap sila ng trabaho. No? Pero ang ibibigay lang sa iyo doon, mga kaibigan, ay yung tamang-tamang lang para mabuhay ka. No, walang sobra. Kalkulado lahat 'yan, no? Kung nasanay ka sa luxury life, tapos bilang na di kailangan mag-adjust ka. 'Di ba? Ganun po 'yun, hindi po libre na ibinibigay po sa amin 'yun. No? Lahat 'yun na babawas. Imagine mga kaibigan, 800 euro, magkano ba 'yun? Kaltas na 'yun. Pagka 800 euro. Kulang-kulang mga kaibigan, mga 50,000. 48,000, I think. 48,000 kung tama yung calculation ko. Kasi 60 ang isang euro eh. 8 times 800. 48,000. O, di ba? Ang laki. Kaya, wag po tayong mag-wonder na dito ay wala tayong makikitang mga squatter and so on and so forth. Dahil, yun nga po, habang tayo nagtatrabaho, binabayaran natin yun. Ano yung gusto kong kunin? Ito. Diba? Ganun po mga kaibigan. No? So, wala din pong libre na basta-basta't Yun nga po, pagka talagang talagang hindi ka na talaga makapagtrabaho, yun bang disabled or nadisgrasya or basta hindi na makapagtrabaho, ay syempre bibigyan ka rin, no? Kasi habang nung nagtatrabaho ka ay nagbabayad ka rin, o di ba? Ganun lang yun, nagbabayad ka rin ng insurance kasi ang daming mga insurance pag nadisgrasya ka, meron kang pagkukuhanan, no? Pag nagkasakit ka, meron kang pagkukuhanan. Pag nagkasakit yung anak mo at kailangan bantayan mo yung anak mo, siyempre hindi ka makakapagtrabaho, meron ka ring pagkukuhanan. Lahat yun ay binabayaran mo. Diba? Tapos hindi lang naman ako. May rin yung employer. May parang parte rin na dapat rin bayaran yung employer. Diba? Pag nawalan ako ng trabaho, may pagkukuhanan ako. Diba? Maganda yung programa nila. Yun nga lang, talagang mataas yung ikakaltas sa sweldo mo. No? So, ayan. Dami ko ng satsat at magkape muna tayo tapos magpahinga at tayo dahil ako rin ay sumakit yung ulo ko. Kahapon pa to Pero kailangan kong magtrabaho, mga kaibigan, kaya hindi na ako nag-leave. Halimbawa, pag mag-sick leave ka, meron ding bayad yan. Doon mo rin kukunin. So in short, mga kaibigan, no? I-summarize ko lang. Kapag nagkasakit tayo, kagaya ngayon, mag-aalaga tayo ng bata dahil may sakit yung bata. Kapag nadisgrasya tayo, kapag nawalan tayo ng trabaho, kapag hindi na tayo makapagtrabaho, meron po tayong pagkukuhanan ng pambayad ng upa, pambili ng pagkain, no? At saka yung healthcare naman,
pag may nangyari sa atin, babayaran naman yung insurance. No? So, ibig sabihin mga kaibigan, no? Hindi po basta ibinibigay yung mga yun. No? Sa akin, 18 years na ako rito. No? Almost 18 years na rin ako nagtatrabaho rito mga kaibigan. Nagbabayad ako ng buwis. Nagbabayad ako ng mga insurances. No? Kwentahin nyo yung sabihin na natin 15 years. No? 15 years times, sabihin na natin 40,000. No? Di ba? 40,000 pesos. No? Ganun po yun. Hindi porket mayaman ng Germany ay basta't nagbibigay ng pera. Paghihirapan mo po yun dahil kapag kumbaga kung ikaw ay nangailangan ay may paghuhugutan ka. No? Ang tulong ng gobyerno lang doon, meron silang kaunting idadagdag at saka yung employer mo. No? Tapos yun nga po, yung binabawas sa sweldo. Para maintindihan po natin mga kaibigan na yung mga nakukuha po nating benefits ay hindi basta ibinibigay yun. Binabayaran rin po natin yun. Imagine mga kaibigan, yung tax ko, yung level ng tax ko, mababa pa yun. Yung iba, 40%. No? Meron akong kilala. Ang binabayaran na tax niya ay 1,400 euro. Diba? So, magkano yung 1,400 euro? Kasi 1,000, 60,000. Oo. Kulang-kulang 100,000 pesos ang ibinabayad monthly. Hindi siya nagkakasakit. O, hindi siya, yun bang, nadidisgrasya. No? Lagi siyang nasa trabaho, bahay, trabaho, ipon, bahay, trabaho. Healthy living kasi siya. No? So, bayad pa rin siya ng bayad, kahit sabihin na natin na hanggang mamatay ay nagbabayad siya. No? Kahit na hindi mo ginamit yung insurance na kinakaltas sa sahod mo, di ba ang laki? No? Ang gagamit doon, yung mga taong nangangailangan, ganito kasi yan, may isang, halimbawa, isang pot. O, halimbawa, isang, basta isang pot. O, lahat ng mga nagtatrabaho, nagbabayad, naghuhulog. No? Tapos, pag isa sa mga nagtatrabaho ay nangailangan, doon sa pot na yon, kukuha ng pondo para sa nangailangan na yon. Ganun po. At syempre yung mga nagbabayad na hindi nangangailangan, wala silang makukuha dahil hindi nga sila nangailangan. Ganun po yun. So, hindi po libre. No? Na yun ang akala ng iba. Hindi po. Diba? So, for your information lang yun. Information lang para hindi natin ma-misinterpret. At saka, ito pa, isa pa to mga kaibigan, no? Yung mga vlog ko na ako po ay mag-isa lang at nag-share ng opinion. No? Mga opinion ko lang yun. Base sa aking, doon, kasi may mga ibang nami-misinterpret na para bang iba yung naiintindihan. Naiintindihan nila na negatively. Siguro yung paraan ng pag-deliver ko. No? Sinasadya ko rin yun, mga kaibigan, na ganun ang paraan ng pag-deliver ko para ba mabigyan ng halaga yung mga sinasabi ko. No? Kung maintindihan niyo yung, hindi ko kasi alam yung kung napanood rin niyo yung paano maging speaker. No? May mga time kung nag-i-speech ka or nagsasalita ka na medyo babaan mo yung boses mo at taasan mo yung boses mo. Para makuha yung message mo. Ganun po yon. Hindi po ako nagagalit dun, ha? Hindi po ako nagagalit dun. At saka, syempre, sharing lang yon. No? Kung may mga negative man na naintindihan po kayo dun, ay hindi po. Wala po akong
mga negatibong gustong hiwatig or share or nasabihin, no? Ganun lang, sharing lang tayo ng experience dito sa Germany para at least matutunan natin kung ano yung mga bagay-bagay dito sa Germany. Kasi meron ring mga dumadami na yung mga Pinoy rin po dito sa Germany, no? Marami rin pong nagko-comment sa akin kung paano mag-apply, ganito ganyan, no? Baka yun po ang mga susunod na magiging topic ko po pag ako lang po ay mag-isa na nagba-vlog, no? Marami tayong pwedeng pag-usapan tungkol po dito sa Germany, no? At kumbaga kung kinukumpara ko man yung Pilipinas at Germany, gusto ko lang i-share yung kung ano yung ginagawa nila dito, kung bakit hindi nangyayari yung mga nangyayari sa Pilipinas dito sa Germany. Halimbawa, yung corruption. Diba? Yun lang naman eh. Na-shock ako mga kaibigan. Kininta ko yung 15 years na binabawasan yung sahod ko. Alam niyo kung magkano mga kaibigan? Oh my goodness. 7 million pesos. Binabawas po sa sahod ko yun, mga kaibigan. 15 years lang yun, ha? 15 years lang yun, mga kaibigan. Imagine that. Oh my goodness, na-shock ako dun, no? Tapos halos wala pa akong ginamit dun. Sa 7 million, ganun po yun, mga kaibigan. Ganun po dito. Kaya meron pong pondo. Diba? Mag-isa lang ako nun, ha? Isang tao lang yon, 7 million pesos. Tapos kung hindi ako nangailangan, inuulit ko mga kaibigan, nasa gobyerno yun, yung 7 million na yun. At ang mapupuntahan nun, pupunta sa mga taong nangangailangan. Nagets niyo mga kaibigan? Ganun po. Wala po akong makukuha dun. Wala akong mawi-withdraw dun. Ganun po dito. No? So, wag po kayong magtaka na may mga free healthcare at may mga makukuha yung mga walang trabaho. Diba? Kasi, yung karamihan ditong mga tao ay, yun, kagaya ko po, nagbabayad. No? Tapos, yun namang nangangailangan ay napakakunti lang nila. Napakaliit. Napakaliit na porsyento compared sa mga taong nagbabayad na nagtatrabaho. So, meron. Ganun po. No? Para lang ma-realize po ninyo na kung saan kaya, saan nanggagaling yung mga ganito, ganyan. Yun, basta, yung 7 million na ikaltas sa trabaho ko, sa sahod ko, wala na akong makukuha doon. Meron akong nakuha doon, mga kaibigan. Ay, iba pala yung nagbayad doon. Iba yung nagbayad yung accident, insurance. Nung na-opera ako. No? Kasi, 3 beses ba ako na-opera? 3 beses yung pa ako. No? So, yun mga kaibigan. Ganun po. No? So, yun. I think, dito na ako magpapaalam at hanggang sa susunod na ating vlog, kita-kits tayo bukas. No? Ladies and gentlemen,